run your life. If you want to be a victorious Christian, you don't always do what you feel like doing anymore. Amen. Amen? Hindi lahat ng gusto natin gawin, gagawin natin yan. Ano bang laging gusto natin gawin? Yung lust of the flesh. Gusto ng flesh, yung makakapagpasaya sa atin. Pero, kung gusto mong maging matagumpay na Kristiyano, magsisimula ka na ngayon na every time you feel like doing the wrong thing and you choose to do the right thing. Every time you feel like doing the wrong thing and you choose to do the right thing, you are growing. Wow. Amen? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Every time you feel like doing the wrong thing and you choose to do the right thing, you are growing. Ayaw mo nang pumatin. Ayaw ko na, naiinis ako doon. Ayaw kong bayadong magsuot ng ganito. Ayaw kong bayadong pumunta sa ganito. Pero you choose to do the right thing, you are growing. Amen. You are growing. Tumatangkad ka unti-unti. So always choose to do the right thing. Amen. So magsimula na tayo mabuhay na yun. Hindi sa ating mga feelings, kundi sa willingness natin to serve God. So that's what victory is. It's having your emotions, but you don't let your emotions have you. May emotion ka, hindi ko naman sinasabing huwag na natin pakinggan ng mga emosyon para naman tayong mga batunon, di ba? Balance lang. Okay lang na emosyon, pero kung ayaw na maghari sa'yo. Amen? Huwag natin hayaan yan na maghari sa'yo. At huwag din natin hayaan na yung thoughts natin ang lagi natin sinusunod. Capture your thoughts for God. 2 Corinthians 7, ano sabi doon? God loves a cheerful giver. Huwag natin basahin. Sabihin ng iba dyan, bakit palagi na lang patungkol sa giving ang tinuturo ni Pastora? Gusto ko kayo mapagpala. Pag nakikita ko naghihirap ang mga tao, magtuturo ako ng giving. Amen. Pag nakikita kong narinig ko paggaling ko ng hapon, utangan dyan. Ako, broke na naman sila, magtuturo ako ng giving. Baka nakakalimutan na nila sekreto para yumaman. Amen. Amen? Ngayon, alam nyo na! So, matuturo pa ba ako next week na giving? Matuto tayo magbigay. So, every time na merong pagkakataon magbigay, huwag tayo magreklamo, heart murmur. Tigilan na natin ang common murmur. Ay, heto na naman tong kapatid na to. Nangihingi na naman. Remember, heart murmur and clogged arteries can risk your life. So, learn to live beyond how you feel. Number 2, stirred up heart. Ano yung sabihin ng stirred up heart? May mga tao nagsawa na kasi sa katagalang nandyan, umaattend, sa katagalang na kay Lord, alam mo, wala na yung fire. Nung unang-una kayo nagde-date, nung napangasawa mo, nung boyfriend mo pa lang siya, hinawakan pa lang niya dulo ng daliri mo, bulta-bultahin kuryente, pumasok sa katawan mo, di ba? Pero ngayon, ano ba yun? Andyan siya. Kailan ba ako gigising na hindi ko makikita itong kumak na ito? Alam niya, kasi ano yun, used to ka na, sanay ka na dyan, accustomed ka na. Alam mo ba, ganun din tayo. Sa katagalang sumasamba tayo, sa katagalang naglilingkod tayo kay Lord, nawawala na yung feeling ng amaze tayo sa Panginoon. Naaalala niyo ba yung feeling nung una mong tumanggap ka sa Panginoon? At una mo na praise and worship na nadamoy mo yung Holy Spirit? Ako nung unang-unang nakapag-praise and worship ako sa Pilipinas, sa born again ako, talaga naman, kinikilabutan ako. Yun talaga feeling ko. Pero naman sa katagalan, wala nakalabot. Nasanay na kasi tayo di ba? Pero hindi ko sinasabing doon nakabatay. Ang gusto ko lang sabihin ngayon, manatili tayong amazed sa presence ng Panginoon. Romans chapter 12, verse 11. Ano sabi dito? Magbukas tayo sa dali. Romans 12:11. Sabi dito, never lag in zeal and in earnest endeavor. Be aglow and burning with the Spirit, serving the Lord. Burning in the Spirit, serving the Lord. May mga pagkakataong darating tayo sa church. Siyempre, yung mga hirap sa amo o puyat,
may mga pinapatulog dito ng amo, 3:00. Di ba? Naunawaan ko yun. Yun talagang, ayan, may mga inaantok na. Naunawaan ko yung talagang pagod. Pero alam mo yung kapag wala na tayong zeal, tinatamad na tayo, hindi na tayo stirred up. Alam mo yung darating tayo sa church na para tayong mga patay? Gaya-gaya, no? Hindi ko pinaparinggan yung mga nagihiga. Nakakatawa yung mga pagod. Pero kung tayo, wala nang zeal. Wala nang zeal. Yan ang nangyari sa atin. So, ang sabi dito, never lack in zeal and in earnest and therefore, be aglow and burning in serving the Lord. Amen? Tapikin mo nga yung likod ng katabi mo. Sabihin mo, magpapatuloy ka lang. Huwag kang takamali. Tuloy tayo. Huwag kang tutulog-tulog. Nalalagay ko verse sa Pilipinas, tulog ng tulog, iwanan ang tukinig. Sabi ng nanay, di ba? Wala tayong mararating. So, manatili tayong on fire. Si Timothy, noong time na dumaranas sila ng mga pagsubok, inumanan siya ni Paul, 2 Timothy chapter 1, verse 6. Hayaan yung basahin ko sa inyo. 2 Timothy 1:6. So sabi rito, that is why I would remind you to stir up. Ano ba yung mga tinitimpla natin na kapag hindi mo hinalo, tumitingin sa ilalim? Gatas, kape, alam mo yun? Pag matagal na nandyan, si cocoa, chocolate, di ba? O juice. Tinimpla mo, okay naman pagkakatimpla, hayaan mo na dyan, ano mangyari, titingin lang sa ilalim. Pag ininim mo, wala nang sarap, di na masarap. Di ba kailangan haluin mo ulit? Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, stir up, rekindle the embers off, fan the flame off, and keep burning. Amen. The precious gift of God, the inner fire that is in you by means of the laying on of my hands. Talagang kuminsan nawawala yung apoy. So, ano mangyayari? Stir up. Sino mag-stir up? Ikaw. Amen. So, kapag ang feeling mo, narating ka sa church, ayoko na kumatin. May dumarating talaga sa point ng buhay natin yung iisipin natin, ba't ba kailangan ako umatin? Alam mo, may isang pagkakataon sa buhay natin, darating yung time magtatanong ko sa sarili ko, ba't ba kailangan ako umatin? Ba't ba kailangan ako mag-tithes? Ba't ba kailangan ako sumaya? Ba't ba kailangan ako kumanta? Ba't ba kailangan ako mag-preach? Darating. So, stir up. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, stir up. Stir up. Manatili tayong stir up. Keep amazed. Alam mo ba, nung nalaman mong hindi ka papasok sa impyerno, sino papasok sa impyerno? Sino tumaas? Sino tumaas? Sino papasok sa langit? Nung unang narinig mo papasok ka sa langit, di ba? Amazed tayo. Amen po ba? Still amazed. Keep amazed. At ito ba? Be amazed that you are living forever. Nakasama natin maghahari ang Panginoon. Pag matagal na natin alam, okay lang yun. Sulit na tayo eh. Be amazed. Papasok tayo sa langit, kasama natin ang Panginoon doon, di ba? Di ba kayo nagagalak? Kahirap sa impyerno, pero na hindi mamatay-matay. Labas-masok sa ilong mo, sa mata mo, sa ilong mo, tigas nun. At isang kadilimang nasasalat. Nakasalat ka ba ka nakadilim nun? Ang kapal na dilim nun. Dadala nila ng flashlight. Bawal daw po flashlight doon. So, keep amazed. Revelation 3:19. Nung nabasa ko ito sa Amplified Bible, natatawa ko, sabi ko. Ang sabi dito, Revelation 3:19. Those whom I dearly and tenderly love. Sino yon? Ikaw yon. Sabihin mo ako yon. Sino nagsasalita dito? Si Lord Jesus Christ. Those whom I dearly and tenderly love. I tell their faults and convict and convince and reprove and chasten. Ito yung mga ginagawa ni Lord sa kanyang mga dearly and tenderly love. I tell their faults, I convict, I convince, I reprove, and I chasten.
Pinapalo ko, itinatama ko, sinasabi ko mali nila, kinukonvict ko sila. Alam mo sabihin ng conviction? Alam mo yung nadadama mo? Mali ka? Alam mo sa tagal na may relationship tayo kay Lord, tinanggap natin siya, yung mga kasalanan mo noon na hindi ka nakukonvict, ngayon nakukonvict ka na. Totoo. Amen po ba? Amen. Dati nagmumura ka, okay lang. Ngayon pag nagmura ka, alam mo yung there's... O kaya, naglista ka, choice ha, $6, $4 lang pala. Alam mo yung may feeling ng... Diba? Tapos yung nangula ka lang kasi nakalimutan mo, may feeling din na natatakot ka eh. Kasi baka sumobra yung hula mo. Kung kinulang, okay lang. Diba? Kasi bibless ka ni Lord dahil sumobra yung pera ng ahon mo. Pero, alam mo yun, may conviction. Mga kapatid ko, every time na kinukonvict tayo ni Lord sa mga kasalanan natin, do not be condemned. Iba ang condemnation sa conviction. It is a blessing na nakakadama tayo ng conviction. Yung pinapaalam sa'yo ni Lord na nagkamali ka, nagbibiruan nga lang kayo eh, nagkamali ka ng joke. Nasaktan siya, hindi mo alam. Pero deep within you, may nagsasabi sa'yo, oh sorry ka, nasaktan siya. Diba? Tapos, magsusorry ka. Huwag ka makapag-away kay Lord. Get yourself in agreement with God. Kapag kinukonvict tayo, ibig sabihin, when you have a conviction, you have a connection with God. Amen? There's a connection between you and God. Pag di ka na kinukonvict, na kabahan ka na. Baka ang layo mo kay Lord eh. Di ba? Di mo naman dumi eh. Kinakayo na konsensya natin. Ang kalyo, ano nagiging cause natin sa mga, sino may mga kalyo sa paa? Hi! Di ba pag nagsapatos tayo ng bago, ano nangyayari sa paa natin? Magsusugat muna, pero pag di nagsugat, di ba, magkakalyo. Pag pinabayaan mo, titigas na yan. Every time na isusuot mo yan, hindi nasasakit. Kahit sa pagigitara, dati nung nagsisimula ako, walang kalyo, masakit. Laging nagpapaltos. Pero nung may kalyo na, hindi mo na nadadama sakit, di ba? Yun ang ginagawa ng kalyo. At ang konsensya natin kapag kakinalyo na, hindi mo na madadama ang touch ng Panginoon. So, God convince and convict. So, celebrate the ability to feel conviction because it means there's a connection between you and God. And every time you feel convicted, repent. Humingi ng tawad. May mga tao ayaw nang hihingi ng tawad, masyadong pride. Alam mo yung mga lumaking mag-pride? Pero ngayon na kay Lord na tayo, kalimutan nyo na yung pride. Amen? Amen. Kung kailangan humingi ng tawad, humingi ka ng tawad. Eh ako head niya, okay lang. Be a good example. Amen? So, hindi namimilit si Lord. Kuminsan kasi, tuturuan mo tao. Ano bang the more na isinasaksak mo sa tao ng isang bagay, the more siya nagre-repel? Alam mo yun? Ang bata, ang hirap pakainin ng gulay. Sino may mga anak na naranasan niyo ang pakainin? Ang hirap nilang kumain ng gulay, maliban na talagang kumakain sila ng gulay, di ba? Ano gagawin niyan? Pag pinakain mo yan ng masarap, karne, hotdog, ano ba mga paborito ng bata? Yan, tosino, fried chicken, di ba? Subuan mo. Ang laki ng ngangay eh, talaga mang subuan mo ng gulay. Di ba? Ibubuga sa'yo. Alam mo ba? Alam mo, ganun tayo eh. Turuan mo ng mga blessing. Turuan mo ng hope. Turuan mo ng, alam mo yan, God will bless you. Oh! Turuan mo ng tithe and offerings. Turuan mo ng forgiveness. Di ba? Ibubuga sa'yo eh. Pero okay lang. Sige pa rin. Pero pag magtuturo ng Panginoon, hindi ba pwedeng sinasaksak? Sige, salaksa ka ng salaksa. Hindi niya matatanggap. God convicts and convinces. Mas mainam yun. Kasi isang tao pinagpilitan mong tanggapin niya isang bagay, hindi niya talaga matatanggap. Hayaan mo siyang bumukas. Si Lord hindi namimilit. Sino mga na-rape dito? May kilala ako na-rape dito, pero na-rape ng asawa niya. Asawa na sila ngayon. Pero yun naman, hindi sabihin, di ba sa pilitan? Pero gano'n kahirap siyang napaibig ng asawa na niya ngayon. Pero napaibig pa rin siya. But what's the point? God convicts and convinces. Si Lord ay hindi sa pilitan. Kailangan mong sumagot when you are convicted. Amen? At gano'n ang ginagawa natin sa tao. Hindi tayo pinipili ni Lord. Tanggapin mo ng kusa. Walang namimili sa'yo. At pag tinanggap mo naman ang kusa, di ba? Ang sarap ng feeling. Di ba? Si Lord, manliligaw natin. Nililigawan tayo. Sinagot mo naman
Nung kayo ay nag-asawa ng isang mayaman, wala kang pera, nung napangasawa mo siya, bigyan ka ng mama. Diba? Kung ikaw ay walang sasakyan at napangasawa mo ay may sasakyan, may sasakyan ka na rin. Kung ikaw ay walang bahay at ang napangasawa mo ay may bahay ka na rin. Amen. Amen po ba? Kung si Lord ay lumalapit sa'yo, nag-aalok ng kanyang pag-ibig, ayaw mong sagutin, ayaw mong tanggapin ang kanyang pag-ibig, bahala ka, hindi mo ma-enjoy yung mga meron siya. Hindi ba? Amen po ba? Pinalagtulan si Lord sa groom at tayo ang bride. Nag-guess niyo ba po? Amen. So, perfect heart. Hindi na ako magtatagal dyan. God is not looking for ability, or He's not just looking for ability, but He's looking for availability. Yeah, availability. Anong saysay ng abilidad kung hindi ka naman available? Di ba? Kapag may mga umaattend dito, nagtagal na, sasabihin sa akin, ba't ganun po yung boses ng mga backup? Sakit sa tenga. Kung pwede lang silang kumanta, na sana mag-resign na sila sa choir. Pero di ba kung bakit sila nandan? They are the ones who are available. Amen. Pero syempre, naghahanap din tayo ng ability. Pero napakalaga ng availability. Amen. Ability is useless if you are not available. Amen? So, be available. Tender heart. Napakahalaga ng tender heart kapag nagtilingkod tayo sa Panginoon. Ezekiel 11:19. Ang sabi rito, and I will give them one heart, a new heart. Sabihin nga natin, new heart. New heart. Dati, lahat tayo, o hindi naman siguro lahat, pero karamihan, meron tayong matigas na puso. Kasi pinalaki tayong ganun. Ako, pinalaki ng tatay ko parang militar. Bawal maglaro habang kumakain. Maupo lang. Bawal lumipat ng iba't ibang upuan habang kumakain. Diyan ka kumain, diyan ka matatapos sa pagkain. At ano naman nakalakhan ko yung ganun, pagka napapalaki ko sa buti dito sa church, di ako ganun eh. Pero sa mga alaga ko, do not play while you are eating. Don't do that. Ito. Sabi yun? Tidy up your things. Move! Parang talaga. Pero, ganun ako nun eh. Ang tigas ang puso, bato. Pero alam mo, once we are in the Lord, ano sabi dito? God gives us a new heart. And I will put a new spirit within them. And I will take the stony, unnaturally hardened heart out of their flesh. And I will give them a heart of flesh, sensitive and responsive to the touch of God. Kaya pala once na tumanggap tayo sa Panginoon, pinapalitan ni Lord yung ating puso ng tender heart. So that we will be sensitive and responsive to the touch of God. Nadaan mo ba yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo? Alam mo yung pag nag-pray ka, meron siyang pinapakita sa'yo, inire-reveal sa'yo? Kasama ko po ba kayo? Tender heart. Ang gusto ni Lord sa atin ay tender heart. And one of the ways for us to have a tender heart or sensitive to God, one of the ways to be sensitive to God is by keeping our conscience clear. Paano hindi nagiging clear ang conscience? Nag-iipon tayo ng kasalanan. Ipon ang ipon. Ayaw natin humingi ng tawad. God is just a prayer away. Ang kailangan lang natin magpakumbaba sa Panginoon at manalangin, humingi ng tawad. Amen po ba? Huwag na natin hintayin maglinggo. Pag nag-lead si pastor ng prayer, saka na lang mag-pray. You can pray. Kahit saan ka lang doon. Papakinggan lang ng Panginoon. So one of the ways to be sensitive to God is by keeping our conscience clear. At kapag ang konsensya natin ay, yun na nga, kinalo na, hindi na tayo magiging sensitive sa pilit ng Panginoon. Hindi na natin siya maririnig. Hindi na tayo mamumudlig. So keep your conscience void of offense toward God and man. Yun ang sinasabi sa Acts chapter 24, verse 16. And Matthew 11:28. Gusto kong buksan natin ito. Matthew 11:28. Alam na ito. Sino po ang mga napapagod sa trabaho? Sino napapagod sa relationship nilang mag-asawa?
Lagi na lang ako nagpapatawad. Sino napapagod sa buhay niya? Ito, invitation sa'yo ni Lord. Matthew 11:28, sabi ni Lord, "Come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and overburdened, and I will cause you to rest. I will ease and relieve and refresh your souls." Come to me. Yun lang naman ang sekreto. Pag napapagod ka na, lumapit ka kay Lord. Amen? And ang sabi sa 29, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle, meek, and humble, lowly in heart." Yun si Lord. Gentle, meek, humble, and lowly. Ano kasunod dito? Ang sabi dito, "And you will find rest, relief, and ease, and refreshment, and recreation, and blessed quiet for your souls. For my yoke is wholesome, useful, good, not harsh, hard, sharp, and pressing." Sino dito yung harsh, hard, sharp, and pressing? Tatanungin ko kayo ba ay masarap kasama? Ano yung lalabas kayo? Ikaw ba yung madaling kausap? Ikaw ba ay low maintenance employee ng amo mo? Ibig sabihin ng low maintenance, di ka kailangan bantayan ng bantayan. Gagawa ka kahit walang bantay. Amen. Ayos ang puso mo kahit hindi ka binabantayan. Hindi ka nag-i-steer up ng kung ano ng mga usap sa church. Hindi ka gumagawa ng kung ano ng mga issues. Alam mo yan, may mga miyembrong hindi masaya pag walang problema sa church, makagawa nga ng issue. Ikaw ba ay madaling kasama ng iyong asawa? O sasabihin ng asawa mo, mas mabuti pang nasa bubungan ng bahay kaysa kasama ng bahay nito. Hello! Kailangan tanungin natin ang ating sarili ng mga tanong na yan. Alam mo, kapag ikaw ay isang uri ng tao na kapag pumasok ka sa, halimbawa, may nag-uusap-usap, dumating ka, tapos, technical lahat, baka hindi ka masarap kasama. Alam mo yung darating ka, tapos nag-alisa na sila isa-isa? Biglang natahi yung isa, biglang nahihiya ko, natatae ko. Naiwan ka na doon. Hello! Hindi ko sinasabing masarap tayo kasama kasi compromise tayo. But, alam mo yun, yung isang tao may tender heart, ang sarap kasama. Diba? Hindi magagalitin, hindi harsh, hard, sharp, or pressing. Kaya ang sabi ni Lord, "Come to me." Bakit? Learn from me. Matututunan natin sa pagkapit natin sa Panginoon kung paano siya namuhay. Amen. May mga taong akala niya umiikot ang mundo sa Kanya. Seryoso ba kayo bilang kaibigan? Hoy, kailangan ako lang best friend mo, ako lang tinetext mo. Ako lang inilibro mo, ako lang bibigyan mo ng damit. Alam mo yan? Stop acting as if all the people in the planet live to serve you. May mga tao ganon. Gusto niya sa kanilang umiikot ang mundo ng mga tao. Hello? Pero walang ganun sa God sa life. Wala. Amen. Wala. Amen? Walang ganun sa God sa life. Huwag tayo selfish. Huwag natin kaya umikot ang mundo ng mga tao sa atin. Kung may ayaw mo siya makapag-ibigan sa iba, ano yung mga nang-aangkin? Pag ayaw mo tawagin ng best friend, pag di best friend tawag mo sa akin, di ba best friend tayo? Best friend tayo, di ba? Best friend ka na. Hindi nga eh. They're in their heart. So don't be selfish. Amen. Amen. Kahit sa mga kaibigan, may mga taong ganyan, gusto siya lang ang kaibigan. So stop acting as if ikaw ang boss. Hello. Friends. The hormone revolves in you. Do not be legalistic. Do not be compromised. So, don't be the kind of person na, yun nga, pag dumadating ka, nag-aalisa ng lahat. Amen? Ito sikreto para maging tender ang puso natin. Kung
iniisip na, Lord, paano kaya ako maging ganito katulad ng sinasabi ni Pastora? Ang sabi ng Panginoon dito, learn from me, take my yoke upon you, for I am gentle. Marinating in the Word of God, or marinating in the presence of God. Naalala niyo yung tinuro ko na nakaraan? Paano magpa-tender ng karne? Bibili po ako ng soda. Lalagyan ko po ng isang tabong soda. Masama sa health. Di ba? Pero paano kayo magpalambot ng karne? Di ba? Alam mo yung likod ng chopper? Di ba? Yung mas mataba? Di ba ginaganon mo ang pork chop para lumambot? Pero sabi nila mas effective daw yung pinaka-face. Yun ang ipangganon mo. Di ba? Pero ano bang may isa pang way to marinate, to tenderize the meat? Babad. Kasama ko ba kayo? If we marinate in the Word of God, we will be tender. Amen. Kapag lagi ka nagbababad sa presensya ng Panginoon, lalambot ka. Mapapansin mo na lang, ako pa ba ito? Ako pa ba yung... Hindi mo na makilala sarili mo. Pati amo mo, magtataka. Joyce! Ikaw ba yan? Amen po ba? So, what kind of tenderizing you want? The process of tenderizing meat? O babad? Kapag tinagdag ka, masasakta ka, pero pag bababad ka sa presensya ng Panginoon, hindi, sa totoo lang, itry nyo. Pagising mo sa umaga, mag-pray ka, basa ka ng Word of God, i-remind mo sa sarili mo yung mga pinag-aaralan natin. Mapapansin mo may difference. Because God is the difference maker in your life. Amen. Amen. God is the difference maker in your life. Okay lang po bang i-share ko dito yung life ni Ate Ellen? Okay lang po ba? Alam mo, nung bago pa si Ate Ellen, kasi isang araw nag-uusap kami ni Ate Virgin. Kausap ko yung mga BIR ng isang gabi. BIR, babaeng naman. So, nung unang panahon, nasa San Luis kami, mga bago pa lang sila noon. Sabi ko, oo nga, sinasabi niya yung mga pagbabago sa buhay niya. Dadating siya sa church, pag alas 5 na, pag nag-uwian na, wala nang gawain. Magte-text siya sa isang kapatid, bukas pa ba church? Oo, bukas pa, tatambay lang siya. Pero the whole day, wala siya. Ginagamit lang niya tambayan. So, oo nga, galing, tapos ngayon, eto na siya. Tapos naalala ko sa Ate Eden, nung bagong dating, ang daming nakakaaway. Laging galit. Lagi may reklamo. Self-will, strong-will, pag sinabi niya, gagawin niya. Pero alam niyo, nung tinext ko siya, kasi po, nag-bring coach ako sa amo, tapos bigla ko naisip, magkaroon tayo ng church plan dito sa Macau. So, nagpa-pray ako, Lord, sabi ko, hindi ko alam kung ano magiging heart ni Ate Eden, kasi umuwi na siya ng Pilipinas, syempre may asawa siya, gusto niya makasama asawa niya, ang mga anak niya. Alam mo yon, sa isang may pamilya, yun ang priority family. So, nagpa-pray ako, parang unfair yata na sabihin kung umiksit siya ng Macau. Samantalang pwede niya makasama pamilya sa Pilipinas, pero bahala na. Ita-text ko siya. Alam mo kung ano lang ang plan niya sa akin? Sabi ko, Ate Ellen, kasi po nagpaplano tayo, mag-church planting tayo sa Macau. At kayo, iniisip ko na talaga pinaka-main na leader na mag-i-start ng gawain doon. Okay po ba sa inyo? Alam mo kung ano lang sabi niya? Kung ito po ay para sa ikalalago ng harian ng Diyos, okay po sa akin. Naway ko lang ng Panginoon, ang aking mga plano. Na mag-praise ka. Ako. Alam mo yun? Kasi, ang hirap niya kausap noon. Pero ano ba, the greatest miracle in the world, and the greatest miracle, is to see how God changes people. To see how God changes people like us. Amen. Napansin mo ba yung sarili? Ano tayo noon nung bago pa lang tayo kuminala kay Lord, tapos ngayon? Si Pastor Marvin, lagi hindi may kaawayan eh. Nung una kong kasama sa pagsimula ng gawain, sabi ng kapatid ng panganay, buti nakakasundo mo yung kapatid ko. Pero nakita niyo naman ngayon, hindi ba? At alam ko, may kanya-kanya tayong patotoo. Amen po ba? Amen. Kung wala pa tayong patotoo, baka hindi pa tayo nag-born again. Hello? May mga patotoo na ba kayo? May mga changes na ba sa buhay natin? Nakikita nyo na ba yung changes na ginagawa ng Panginoon sa buhay nyo? Kung hindi pa, marinate in the presence of God. Amen po ba? We will be like Christ. Kung lagi tayo nagbababad. Kaya pala sinasabi niyo ba ng mga mag-asawa ay nagiging magkama ka, lagi kasi magkasama. Kung lagi mong kasama si Lord,
lagi ka nagbababa sa